pagmana ng Hacienda Luisita. At dahil sa pagpapalit ng mga opisyal na maaaring makaapekto sa kaso laban sa mga kohuangko, ang Solicitor General, ang Central Bank Governor, ang GSIS President at Sekretarya ng Department of Agrarian Reform, na-dismiss ang kaso ng gobyerno laban sa Tarlac Development Corporation noong May 18, 1988. Kung tutuusin, agrarian at land reform ang isa sa mga pangunahing programa ng gobyernong Cory. Ngunit naging tampok ng mga puna ang kanyang pagiging anak ng isa sa mga pinakamayamang nagmemay-ari ng lupa sa Pilipinas. Philippine Marines began shooting with automatic weapons directly into the crowd. There was sheer bedlam. Dahil sa kanilang pagsubok na mabigyan ng kaukulang pansin ang kanilang pangarap na mabigyan ng sariling lupa, pangarap na bunsod ng kanilang paghihirap at nais na magkaroon ng magandang kinabukasan. 10 hanggang 15,000 mga magsasaka at mga militanteng grupo ang nagmarcha mula Ministry of Agrarian Reform hanggang Malacanang Palace noong January 22, 1987. Ngunit sa Claro M. Recto Avenue pa lamang, dumanak na ang dugo. Dugo at buhay ang ibinuwis para sa lupa. Nandoon kami sa eskema ng CARP na stock distribution option. Nakabahagi kami ng pagmamayari ng Hacienda Luisita. No? Pero ito napakalaking paghihirap ng mga manggagawang bukid. No? Dahil nga yung kanilang sinasahod sa loob ng isang linggo, dahil marami siyang utang, 20 pesos at 50 centimos na lamang. Ano? Sa pananaw ni Pangulong Cory Aquino, ang RA 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law ang magiging sagot sa panawagan ng mga magsasakang umaasa sa karampot na biyaya upang mabuhay. Noong October 1989, pumirma sa Memorandum of Agreement tungkol sa Stock Distribution Option or SDO ang TADECO, Hacienda Luisita Incorporated at ang mga magsasaka. Ngunit sa halip na lupa ang matanggap ng mga magsasaka, isang kapirasong papel lang ang kanilang natanggap. Papel na nagsasabing sila ay stockholder na ng Hacienda Luisita. Sinasabi nilang trabaho pagdating ng Cabiao, isang araw, isang linggo. Tapos sasahod yung mga tao, 950. Sa ngayon, mahirap talaga. Lalo na nagkakasat yung mga anak ko. Gusto namin pagamot sa labas, wala naman ng pera. Sa loob ng mag-apon, 2 beses kaming kumain, minsan kamote. Papel na hindi naman makakain ng isang tao para mapatahan ang kumakalam niyang sikmura. Stocks na hindi naman maipambili ng gamot tuwing magkakasakit. Pag nakatubo ng 100, meron na kami pambili ng sabon, tsaka kalahating salop na bigas. Yun lang. Sa isang araw ay sumasahod ng 160